Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages and energies ninyo surrounding your general life this week, pati na rin sa inyong money, career, and finances, messages ninyo, and energy surrounding your love life as well. So, Hanged Man, stagnant energy ito, Gemini. So, baka merong ano rito, merong mga pagtigil, merong blockages, merong delays na maaaring mangyari, no, sa mga ginagawa ninyo rito. Parang you will be forced to take a break or to take a pause sa kung ano man ang mga pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon. And that is the way of the universe, you know, na mapatigil ka. Kasi baka para kang energizer na go ng go ng go. Kasi pa pwede rin na ang iba sa inyo sobrang pagod na, no? Maaring hindi na kayo nakakapagpahinga, maaring hindi na kayo nakakapag alam mo yun, nakakapag-replenish ng lost energy ninyo. Kaya this is the way of the universe for you to to recognize that need, 'di ba? Kasi baka meron na kayong mga discomfort, physical discomfort na i-experience, nararamdaman, but maybe hindi mo lang ito pinapansin kasi mas focus ka doon sa inyong trabaho. Okay? So, 'yun. And with that, no, sa pagpapahinga ninyong 'yan, no, this is going to be the perfect time for you para kayo ay makapag-reflect, mag-introspection, mag-reflection, introspection, at saka makapagnilay-nilay at muni-muni, because, and also be open, to whatever epiphanies, diba, na pwedeng dumating. Clarity, new perspective, also may come in dito sa isip ninyo. Kaya, pay attention to that. Okay? Baka kasi yan ang magagamit ninyo, diba? Ma-realize ninyo na yung palang ginagawa ninyo sa ngayon is not the perfect thing for you to do right now. Ba? Baka hindi ito yung dapat na pagkaabalahan ninyo sa ngayon, hindi ba? So, baka ma-realize din ninyo yan sa ngayon. We also have the Seven of Pentacles. Ayan. So, siguro, you've been waiting na, diba? Naghihintay ka na at naghihintay ng pagpasok ng fruit of your labor. Baka ngayon, naghihintay ka na naghihintay sa bunga ng inyong pagsisikap. Kasi parang ang itsura ng lalaking ito, parang nabuburyo na siya. Parang iniisip niya kay tagal naman itong dumating. Yung parang ganon. So maybe this is what you are focusing on right now. Na alam nyo naman na hindi pa ready. Alam naman ninyo na hindi pa siya ready for harvest. 'Di ba? Kaya kailangan siguro na muna kayo. Mag-step back muna kayo diyan and think differently, 'di ba? Baka mas kailangan nga na pagmuni-munihan mo na ito, and evaluatein mo ang inyong sarili. Evaluatein mo kung ano na ang nagawa mo in the past, 'di ba? Yung ganon. At baka maisip mo ngayon, makita mo siya ngayon na teka lang, parang this is not the things, no, lang na pwede kong gawin. Baka may marami ka pang pwedeng gawin, 'di ba? Na maiisip mo this time. We have Page of Cups. Ayan, so there could be something, no, an invitation, an opportunity na pwedeng dumating dito sa'yo, no, na para makapagpahinga ka din siguro. Kasi po pwedeng mga social events ito, social gatherings, ang pwedeng mapuntahan ninyo, no. This could be an invitation para sa'yo, so that you can take a break, 'di ba? From this, no. Ano nang pinagfo-focusan ninyo sa ngayon. Kaya good luck sa'yo. Maring merong mga party din kayong dadaluhan. Well, it's Christmas season very soon. Kaya, ayan, baka marami kayong party. Christmas party, no, na pupuntahan.
We also have Nine of Cups. Ayan. So, si Nine of Cups also is really a beautiful gift din para sa'yo. Beautiful blessing, no? For the month of December. Na lalo-lalo na pag Disyembre, no? Medyo extrang mas madami yung nagagastos natin or kailangan nating pera. Kaya, this is the time, no? That maybe, eventually, baka yung hinihintay ninyo ritong pera or reward or diba, bunga ng inyong pagsisikap, maybe eventually towards the end of December, baka makuha nyo na din, no? At baka ito yon si Nine of Pentacles. Diba? Pwede na ito na nga, harvest time nyo na. Kasi this is the fruit of your labor coming in. At ito yung maghahatid sa inyo ng oportunidad para maging abundant and maging prosperous kayo. Magkaroon kayo ng kaluwagan sa pera and finally, ma-enjoy naman ninyo kahit konting luxury lang. Kahit yung mga simpleng gusto ninyong bagay na magkaroon, 'di ba? Ay maaring mabili nyo na 'yan sa ngayon, no? Kaya congrats. So by the way, Gemini, I would like to say thank you for subscribing to my channel, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo pong mag-member sa channel. And also, maraming salamat din, no, for those who are not skipping the ads as well as sa mga cross-watchers. Maraming salamat po for being here. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking channel. Welcome po kayo. So, we have loyalty. Sabi dito, through friendship and loyalty are among the most important values. That's very true. So, this is an important reminder para sa inyo to be loyal, no, to your friends. It's, kasi, alam mo, yung mga friends natin, yung mga kaibigan natin, parang kapamilya na natin sila, hindi ba? They are like our family. Sometimes nga, mas parang kapamilya pa natin yung mga kaibigan natin, 'di ba? Compared to talaga mga kadugo natin, 'di ba? Kaya be loyal to your friends. Okay? Wag ninyong kakalimutan na tulad ng ating mga kadugo, tulad ng ating mga kamag-anak, they are also valuable, no, sa buhay natin. Kasi mas sila nga yung laging nandiyan, mas sila nga yung mabilis natin na makuha ang suporta or makakuha tayo ng tulong, hindi ba? So, we also have endings. Sabi dito, the cycle is over. It's time for you to make a change. No, rebirth is what you need right now. So, yun. There is something that is coming to an end. So, this could be anything, this could be anything. Pwedeng relationship ito. Pwedeng trabaho. Pwedeng pakikipagkaibigan, or it could be anything, no? But this is definitely something sa buhay ninyo that is calling you for change. Kailangan mo nang baguhin ang takbo ng buhay mo. Kailangan mo nang baguhin ang inyong sitwasyon for the better. Give yourself a chance, 'di ba? To embrace a newness, all right? So, although sabi dito, it's time to say goodbye, 'di ba? When you say, may kanta, diba, na naririnig ko sa mind's eye ko, na, when you say goodbye, it's nothing, what's that? When you say goodbye, it doesn't mean forever. Yung ganon. So, baka ang iba sa inyo rito, for now, itatapusin mo ito. But maybe, later on, when you learn your lessons in life, o pwedeng ikaw or pwedeng yung ilalet go mo, baka ikaw ay babalik pa rin sa kanya or siya ang babalik pa rin sa'yo. So, yun ang napipick up ko dito for some of you. But of course, collective reading ito ha, so pay attention to that. Hindi lahat magre-resonate sa inyo. Okay? So, we have direction. Do not deviate from your path. Attract a mentor if necessary. Plan where you want to be. Okay? So, baka ang iba sa inyo rito, baka kayo confuse kung anong direksyon ang tatahakin ninyo. Maybe marami kayong gusto, diba? Marami kayong plano sa buhay,
but maybe they are heading towards different directions kung alin man doon ang kukunin ninyo. Kaya maaring nalilito kayo sa ngayon. So maybe you need to ask someone, no, like-minded people, mga ganon, or mga spiritual workers, light worker, mga ganon, ano, spiritual guide, counselor, mentor. Baka makakatulong sila na maging magaan ang journey ninyo. Baka you need to reach out to someone para maging mas easier, no, ang inyong pagdedesisyon. Alright? So, tingnan natin kung ano naman ang mga mensahe ninyo for love life, no? Kung meron kayong love life. If not, it is also, some messages also here may resonate with you even if you are single. So, tingnan natin kung anong mga to. So, we have union. Yan. So, beautiful. Kasi baka ang iba sa inyo dito, baka magpapakasal na. Baka mag-aasawa na. Settling in marriage. Or po pwede rin ang iba sa inyo rito. Baka kayo ay papasok pa lang sa bagong laban romantic relationship, pero this could be a serious relationship na napapasukin ninyo. Hindi na to yung mga fling-fling, hindi na ito yung mga situationship, no? Maaring ito ay isang seryosong relationship na napapasukin ng iba sa inyo. So, good luck. We have wallflower. Ayan, baka ang iba sa inyo rin nahihiya kayo at maaaring gusto mo rin na, kasi baka mayroon nanliligaw sa'yo, no, Gemini, if you are still single. Baka ikaw ay meron nililigawan, or baka ikaw ay merong nanliligaw sa'yo, maaaring nagugustuhan mo din ang taong ito, but you are holding back, no? Kasi baka nahihiya kayo, or baka talagang hindi lang kayo sanay, diba? Maybe this is the first time na mag-entertain ng iba sa inyo dito ng manliligaw, no? Kaya kung takot kayo, kung kayo ay natatakot, kung kayo ay hindi komportable, sundin ninyo yan, no? Kasi it could be a sign as well, no, na maging aware ka or maging vigilant ka. Kasi baka yung taong yan ay hindi mo rin mapagkakatiwalaan. Kaya ganun na lang din ang reaction mo. So, makinig ka sa sarili mo, makinig ka sa inyong intuition, okay? And then you will be guided. So, what else? We have gifts. Wow, may mga sorpresa. So, baka masusurprise kayo with gifts. Excuse me. Baka ang tawag dito, susurpresahin kayo ng regalo. Kumbaga, no, na kung sino man ito, baka ito ay mandiligaw ninyo, baka ito ay jowa ninyo, excuse me, sorry po, asawa ninyo, something like that, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.